Ngano man daghan man mga panahon nga wala ka sa lugar sa imong pagpangalagad. Despite ka kapuyon ka, padayon. Despite nga maluya, despite nga naay mga problema, padayon. Tirelessly. Do it tirelessly. When you serve, do it tirelessly. Do not lose heart in your place of service. 5, verse number 20, Matthew chapter 20, not 25, okay? Verses number 25 all the way to verse number 28. Here is Christ speaking before His disciples and giving them instruction, mga kaigsunan, concerning servanthood. Amen? Verse 25, ingon sa Bible, together ta magbasa until 28, ingon sa Bible. But Jesus called them unto Him and said, "You know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them. But it shall not be so among you. But whosoever will be great among you, let him be your minister. And whosoever will be chief among you, let him be your servant. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many." So see? So tonight, let us look upon those 4 verses tonight and understand servanthood as a Christian. No? Father, in Jesus' name, we know after our salvation, You have given us this great privilege to serve You. And after we got saved, You wanted us to be part of the service, people that are ministering people that are servant in different areas in the local church, people that are willing to serve and be available for the ministry, people that are willing to sacrifice, willing to work behind the scenes, willing to be ready for the Master's use. And Lord, bless us, Lord, tonight that we can understand this servanthood. Because sometimes our thinking about service or servanthood sometimes has a worldly connotation. Mauna, tabangi mi karong gabi nga mahimong ang among pagpangalagad, it should be done in a way that is serving, that is pleasing You wholeheartedly from the heart. In Christ's name we ask and we pray. Amen. You may be seated. Tonight, I will be going directly to the point, mga kaigsunan sa mensahe karong gabi. And salamat ko sa mga igsuon nga nahimong nag-serve sa church. I am thankful for those that are involved in the choir. Mga kaigsunan, I am thankful for those that are involved in our instrumentalists. I am thankful for those that are involved on Sunday, serving. You know what? I'm thankful for those that are involved sa paghinlo sa ato ang church so that it can be kanang pleasing or presentable every time we come to church. I'm thankful for those youth department, mains department, and every people, mga kaigsunan, you are really appreciated, mga kaigsunan. You are part of the movement of people that exalted the name of Christ, and you never know it, mga kaigsunan. I do believe the Bible said, your labor is not in vain in the Lord. Amen? Your labor is not in vain because God will not forget your labor of love. So tonight, let us look and let me talk to you, mga kaigsunan, directly. Kamo nga mga nag-alagad sa Ginoo, kamo nga nag-serve sa Ginoo, kamo nga nagpagamit sa mga buluhaton sa Ginoo. I hope and I pray and I preach my prayer nga magpabilin mo sa lugar kung asa ka gibutang sa Ginoo. Amen? Kay God, makaigsunan, according to the Bible, in the book of Corinthians, nga when God designed the church, He designed it as a body. Wala ang Ginoo masayop kung asa kaniya ibutang. There's always a place of service for each one of us. Amen? And ang gipangita lang sa Ginoo that we need to be faithful kung asa ka gibutang. Untana dili moabot sa panahon nga ang imong panglantaw mas muraog mas importante man ang uban nga buluhaton kaysa kuha. Makaigsunan tanang buluhaton importante. And sometimes usahay lang makaigsunan or usahay ang imong panglantaw mababagan sa usa ka butang or
dili nimo makitaan ang value sa lugar kung asa ka gibutang sa Ginoo. So karong gabi atong paghisgutani, and let me talk to you, makaigsunan as a pastor, to you that are serving the Lord, to you that are in the line of fire sa pagpangalagad sa Ginoo. And I want you to continue doing what you do, doing the things that is pleasing to the Lord. Nga dili us not rest, no? Dili ta makaigsunan mo pahuway, dili ta makaigsunan mo undang sa mutna, dili ta makaigsunan kanang maluya sa pagpangalagad sa Ginoo. Ngano man, hapit na mo balik ang Ginoo. Amen. The time of the Lord is at hand. Amen. Dawas nga hapit na mubalik ang Ginoo, daghan dapat magbubuhat sa buloton si Ginoo. Amen? Pipila lang ta, and then pipila lang ang mga nag-alagad. Pray therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. So tonight, let us talk tonight, makaigsunan, and go directly, makaigsunan tonight sa atong pag-isgutan. Attitude of a servant tonight. Attitude of a servant. Unsa man ang, unsa man dapat ang naa sa kasing-kasing kung mangalagad ka. Amen? Kung mangalagad gani ka sa Ginoo, you should have this kind of characteristics and attitude. Amen? Are you listening? Attitude matters, by the way. Your attitude will make a difference in life. Amen? The difference between, the difference between muundang ka o magpadayon ka, rest on your attitude. The difference between, makaigsunan ka ng maluya ka o despite sa imong kaluya, magpadayon ka, rest on your attitude. That's why we need to have good attitude sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Now, in this passage of Scripture, Jesus said to His disciples, ingon si Kristo sa iyang mga disciples, tanawa ang mga rulers sa kalibutan, ang mga Gentiles, tanawa sila. They are great men that exercise their authority. You know what? Dili ing ani nga klase ang daatong paghimo sa ato ang pagpangalagad. Ingon sa Bible, siya nga naay authority, siya pagani makaigsunan ang dapat mahimong servant. Overall, ingon sa Bible, it shall not be so among you, verse 26, but whosoever will be great among you, let him be your minister. And whosoever will be chief among you, let him be your servant. Even as the Son of Man came, not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. So kita nga na ay buluhaton sa Ginoo, makaigsunan, kita dapat makaigsunan ang mangunay. Kita dapat ang maguna. Kita dapat makaigsunan ang makaigsunan permanente sa buluhaton sa Ginoo. Kung kumutanaw ta sa kalibutan, ang mga managers, tuara nato sila makitaan, makaigsunan sa ilahang room, they are comfortable. Not so in the church. If you have a responsibility in the church, you should be doing sometimes the necessary work for the glory of God. Because ang atong klase sa pagpangalagad, it is a servant kind of pagpangalagad. Amen? So, makaigsunan, the more you grow in the ministry, the more you should be available sa imong pagpangalagad. Amen? Are you listening? The more you should be humble sa imong pagpangalagad. Makaigsunan. During World War II, naay gitawag ng mga tao nga faces to the coals. These are the people that gitawag sila nga faces to the coals. They are ordinary men in England, makaigsunan, during the time of World War II. Sa panahon sa World War II, ang electric, makaigsunan, ang source sa electric nato, kasagaran gikan sa coals. Kanang mga imina nga mga coals. And they will burn coals and they will use it to nga makabaton sila og electricity. Kasagaran nga mga machines are run by the coals. So, sa gira sa World War II, ang kinahanglanon nga material so that and the industrial kanang paghimo sa mga armas, paghimo sa mga tangke, kinahanglan sila nga mapadagan na nga mga butang because it will be run only by coals. So, there are people that are armies, but there are also ordinary men, makaigsunan sa England, makaigsunan nga tuwa sa ilalom sa yuta, nagmina sila. Aron naa sila'y makakol nga mapagawas, aron na ay magamit to run electricity, to run the industrial complex of makaigsunan of England during this time. Sometimes
General o President Churchill nakigstorya kanila o nag-encourage kanila nga to produce more coal. Ingon si President Churchill kanila makaigsunan nga think about one day. I will lead you into a march on Piccadilly. You know what? Street in England. Kay mao man na ang lugar nga diha mag-march makaigsunan ng mga tao sa England o sa London. One day, I will be letting you march on Piccadilly Square. Siguro ang mag-una ang mga armies nga gikan sa trenches nga nagkigbatok, sunod ang mga navy nga magmarcha, sunod ang mga air force magmarcha, and then kamo nga mga miners magmarcha mo. O kung sila mo syagit ang mga tao dis amo gikan. Sultii sila nga didto sa ilalom sa yuta. Makaigsunan, we are underground. You know what? Working behind the scenes. We were deep in the earth with our faces to the coals. Are you listening? These people are, dili kayo nis nato sila makita, makaigsunan. Dili sila ma-acclaim. Wala sila gidaig. But you know what? England, America during World War II cannot win the battle without these men that are working in the dirt, working in the darkness. Nga usay wala na nato sila mailhi. Ang ilang mga naong napuno sa kaitom. But sila makaigsunan ang mga tao nga mao'y rason nga nagmagdaugon ang mga sundalo, nagmagdaugon ang mga navy, nagmagdaugon sila. Kay kung dili sila mulihok makaigsunan, wala sila ma-produce nga mga armas. Now, dili tanan trabaho sa church, makaigsunan makita imong naong. Dili tanan trabaho sa church, mailhan kung kinsa ka. Dili tanan trabaho sa church, mapalakpakan ka. But listen to me, ang trabaho sa mga tao nga makita o ang trabaho sa mga tao nga dili makita, sa atubangan sa Ginoo dayag nga makita. Are you listening? All of us, makaigsunan, that all jobs in the church, makaigsunan can be seen. There are jobs that are, you know what, makaigsunan done without makaigsunan nga walay nakakita. But listen to me, dili nagpasabot nga dili importante ang imong trabaho. Gani, these people nga gitawag nga faces to the coals, their work and their job are very, very important. And these people maybe wala sila gitagaan og award, wala sila gitagaan makaigsunan og mga appreciation, but in the same way, the soldiers in the trenches of the warfare in, you know what, makaigsunan during their battle with the German soldiers, kung ang ilang trabaho importante, kanisad ng mga tao, importante ang ilang trabaho. Are you listening? Every work in the church is important. That's why have an attitude of a servant. Tonight, 3 things tonight atong makita ani nga mga verse. Number 1, when you serve, read it. When you serve, do it secretly. Kung mga lagad gani ka, do it secretly. When you serve the Lord, do it secretly. Makaigsunan. God wanted you to do it secretly. Why? Dili ang Ginoo makaigsunan. You know what? Dili ta mga artista makaigsunan that we are working on the bright lights. We are working makaigsunan on the entablado or the altar makaigsunan of fame, the altar of talent, the altar makaigsunan of, you know what, appreciation. Sometimes there are work in the church that is to be done makaigsunan. Even nga walay mga tao nga nagtanaw kanimo. But as a Christian, when we serve the Lord, when you serve God, do it secretly. Are you listening? Amen. Under this. Why? Don't do it for admiration. Ayaw himua kung mga lagad gani ka sa Ginoo, ayaw pag-expect makaigsunan nga naay mga admiration. Well, it is given. Makaigsunan. Naadyo yung mga tao nga maka-appreciate kanimo. But dili dapat na mauwi mong motivation. When you sing, do not do it for admiration. Do not do it for acclamation. Do not do it for praise or prestige. Do not do it for recognition. Do not do it for reputation. Why? We are doing it for the Lord. We always say, to God be the glory. Tangtangan na lang ng to God be the glory. Kung ang imong gusto kalakpak, ang imong gusto makaigsunan, ikaw maila. It should not be. It should be God's glory makaigsunan. That's why when you serve, don't do it for admiration. Don't do it for acclamation.
Don't do it for praise or prestige. Do it for the glory of God. The Bible said in Matthew chapter 6, verse number 1 to 3, mao bitaw na gibadlong sa Ginoo ang mga Parisiyo. Kay every time they pray, every time they do something for God, they do it makaigsunan with fanfare. They do it makaigsunan for self-promotion. Matthew chapter 6, verse number 1 to 3, ingon sa Bible, take heed that you do not your alms before men. You know what? Kung mag-ampo na lang ka, you know what? Do it in a manner makaigsunan nga ang Ginoo imong maistorya. Ayaw na makaigsunan, ipadayag nga makaigsunan nga mag-ampo ka nga. You know what? Ang tanang mga tao, makaigsunan kinahanglan magtanaw kanimo. Take heed that you do not your alms before men. Kung mag-ampo ka, ayaw na himua para sa tao, himua na kay makaigsunan para sa kaymayaan sa Ginoo, to be seen of them. Otherwise, you have no reward of your Father which is in heaven. Therefore, when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee. Kumutabang ka, ayaw pahibaw ang pikas kamot na imong kamot. Are you listening? When you are doing some alms, as the hypocrites do in the synagogue and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, they have the reward. But Christians, ingon sa Bible in verse number 3, when thou doest alms, kumutabang ka, ayaw na lang pahibalo. Do it in secret. Are you listening? Let not thy hand know what thy right hand doeth. Are you listening? Every time nga mutabang ka, imo ba dyan nang i-broadcast? Ayaw na lang i-broadcast. Nga naman, kaya ang Diyos nakita sa imong gihimo. And one day, makaigsunan, you will be blessed by the Lord. Amen? Some people makaigsunan, when they do something, they brag about it. They publish it. They do something, makaigsunan about it. Maubitaw na, sa atua diri karon, every time nga election, na practice sa una, nga kani project ni so and so, project ni congressman, pero dili di ay. Sila rin ay nag-facilitate sa funds. It is the project of the government. Amen? Naturally, kay nagtrabaho sila kanato, they will be doing some projects. Is that right? Are you listening? So when you serve, do it secretly. 2 don'ts that come to mind when you are serving. Number 1, next slide please. Don't just seek the small and satisfying praise of men. Instead, desire God's appreciation. Ayaw lang pangitaan makaigsunan ang kalapkap sa tao, palakpak sa tao. Ayaw lang pangitaan makaigsunan ang daig sa tao, but instead pangitaya nga ang Diyos madaig sa imong kinabuhi. Are you listening? Don't do it done for no eyes, but the Lord's only. And if need be, the beneficiary. Imo nang gihimo para sa kahimayaan sa Ginoo. Kung kana mo imong goal, kana nga yung nasa imong kasing-kasing, if God's will be lifted up, then God will lift you up. Real service, ang tinuod nga pag-serve is this. It is disconnected from personal benefit and honor. Are you listening? Are you listening? It is disconnected from personal benefit and honor. It is makaigsunan. You know what? It is done for no eyes but the Lord's, and only if need be, the beneficiary. Mao na tinuod nga pagpangalagad. That's why when you serve, do it what? Secretly. Amen? Under this, letter D, call no attention to your service. Call no attention to your service. Kaya ang Diyos, dili siya makalimot sa imong pagpangalagad. Ayaw dyan nakalimti. Hebrews 6 verse number 10, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Mauna diri sa church, alagad lang. Padayon lang sa imong pagpangalagad. Ayaw paglingi sa pikas, ayaw paglingi sa pikas. Padayon lang, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. One day, God, makaigsunan, will reward thee openly. Because God will never forget your work and labor of love, which you have showed toward His name, in that you have ministered to the saints and do minister. Proverbs 27, verse number 2, let another man praise thee.
Tuguti, kung naay mo daig sa imong pagpangalagad, tuguti ang baba, dili imong baba, but baba sa uban nga mga tao. Are you following me? And not thine own mouth, a stranger, are not thine own lips. Number one, when you serve, unsa gani? Do it secretly. Are you following me? Number two, when you serve, not only do it secretly, but do it tirelessly. Are you listening? Do it tirelessly. Meaning to say, ayaw pag-undang sa pagpangalagad sa Ginoo. There will be kakapoy, that's natural when you do something. That you will exert your effort, you will exert your energy, you will exert makaigsunan your, kanang kusog, kapuyon jud ka. Pero bisan pa kapuyon ka, padayon. Dili sa yun mag-organize o choir. Dili sa yun mag-organize o practice. Dili sa yun mag-organize. Dili sa yun magwali. Dili sa yun manghinlo. Dili sa yun maghimo og mga butang, makaigsunan nga naa kay paghimuon nga effort. Dili sa yun. You will be tired, makaigsunan. But in the same way, ayaw jud ayaw tuguti ang imong kaugalingon nga mawad-an ka og kasing-kasing. Mawad-an ka og motivation sa lugar nga asa ka gibutang sa Ginoo. Oh, I remember makaigsunan Adoniram Judson, a missionary that goes to the land of Indochina. Kanang Indochina mao nang Laos, Vietnam, karon Thailand, kanang Myanmar, Burma, kana nga mga lugar makaigsunan diha siya nagsugod. Sa iyang pagsugod is as if wala siya na-reach out ng mga tao diha sa Ginoo. Wala siya makita visibly sa iyang mga mata nga naay na save sa iyang paghatag og gospel tract, sa iyang pagwali. Kung magtan-aw ta sa kalibutanon nga, panglantaw mura og dili successful ang iyang ministry. I remember Moses also, Noah. Si Noah 80 years nagwali. 80 years siya nagwali makaigsunan and yet walay na save gawa sa iyang pamilya. Sa iyang asawa o sa iyang tulo ka anak o tulo ka asawa nila. So ang iyang member sa church makaigsunan unom, 8 ra jud kabuok. They are 8 for 80 years. But Noah did not stop preaching. Noah did not stop telling makaigsunan those people that there is an ark and one day there will be a judgment of God. Noah did not stop doing it. Noah did not stop makaigsunan. There will be times that you will be discouraged because you want visible result. Gusto nimo nga ang resulta makit-an sa imong mata. Gusto nimo nga ang resulta makaigsunan naa dayon. But sometimes God's work is not done in that way. His thoughts are higher than our thoughts. Sometimes what you want, the visible result that you want, makaigsunan, is not directly given from God. But in the same way, walay resulta. In the same way, dili nagpasabot nga walay resulta. Are you listening? We want quick result. Usay ang atong thinking aning kalibutan na gusto ta og ang atong panghuna-huna sa ministry. Gusto ta makaigsunan nga noodles. Kanang unsa tawag na karon uso karon ang unsa tawag na kanang noodles nga idritso na nimo kan luto na dayon, coffee. Ha? Cup noodles. What I mean to say kana ba nga paghimo kanang quick, kanang easy. Ha? Instant. We want instant result in the ministry. Gusto ta makaigsunan kung maghatag ta gospel tracts. Gusto ta nga kana nga tao mo simba dayon. Kana nga tao makaigsunan, but that's not the way it is. You need to work hard. You need to be tirelessly doing it. Are you listening? Kapuyon ka, maluya ka, ba't ili nagpasabot nga walay resulta? Padayon lang. Are you listening? Padayon lang sa pagpangalagad sa Ginoo. Now church, there will be time nga kaning simbahan nato dili mapuno og tao. Ma-discourage ba ta? No, dili ta.
ma-discourage. Padayon lang. But there will also be time kung magpadayon ta, nga ang Ginoo will be gracious to give our desire that God will fill this church. Every chair will have people that will be sitting makaigsunan on this chair. Padayon lang. When you serve, do it secretly. But on the other hand, when you serve, do it tirelessly. Mao na ingon sa Bible makaigsunan. Ingon sa Bible in 1 Corinthians 15:58. Unsa ingon sa Bible? Wherefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Do not lose heart in your place of service. There may be problems in your place of service. There may be challenges in your place of service. Kamu nga nagtudlo makaigsunan sa mga bata, padayon lang sa pagtudlo sa inyong mga bata. Are you listening? Kay kanang mga bata nga inyong tudlo-itudloan karon, mga badlungon pa na, but sa sunod kung magdagko na samot na nga badlungon na. I'm just joking. Kung magdagko na makaigsunan, makita ninyo ang resulta sa inyong pagpangalagad. Do not lose heart in your place of service. Mao na in Galatians chapter 6 verse number 9 to 10. Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Are you listening? Kung mawala kasi imong pagpangalagad, wala ba'y problema? Naagihapon. Mauna magkaigsunan. Kung naamang you should be enthusiastic. Enthusiastic makaigsunan is to be on fire always. The Bible said in the book of Romans chapter 12 verse number 11, talking about service, not slothful in business, fervent in spirit. The word fervent makaigsunan kanang mainiton ka sa pagpangalagad. Dili na karon panahon nga magluya-luya ta. Bisag luya ka, come on the battle. Makaigsunan. Serve the Lord. Karon makaigsunan in Ukraine. Karon nagmadaogo ng Ukraine. Karon nakuha na nila makaigsunan ang Kherson, city of Kherson. And naay news makaigsunan. You know what? Ang mga sundalo sa Ukraine before are teachers, mga sundalo, businesswoman. But wala naman sila mahimo. Kinahanglan man i-defend nila ang ilang nasod. Mauna, they go to the battle. They fight the battle. Ingon sila, we don't have a way out. This is our land. It's either we will die or we fight. Are you listening? In the same way sa atong pagpangalagad, makaigsunan, this is our Christian service. It's either makaigsunan, we quit or we continue. Let's continue for the glory of God. Serve enthusiastically. But not only that, serve enthusiastically, serve effectively. Are you listening? Ayaw pagpangalagad nga kanang gigsumbag ra ka sa hangin. You can work, but work wisely. Are you listening? Do not want that beateth the air. Serve enthusiastically. Serve effectively. Are you listening? Be effective sa inyong pagpangalagad. Okay? And then number 3, serve excitedly. With life. Amen? Serve with life, with power. Kumusta man ka, Brad? Okay lang, maulang gyapon. Ayaw, ana. Kumusta man ka, Brad? I am good. I am serving the Lord. Kana bang naay kinabuhi ba? Amen? Kumusta man ka? Maura gyapon, Brad. Nagpungko ra gyapon sa bato. Raog, wow, may kakinabuhi na. Serve excitedly. Number 3, the last, serve encouragingly. Serve encouragingly. The Bible said in Hebrews 6 verse number 10, for God is not unrighteous to forget your labor of love, work and labor of love, which you had showed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Is that right? Letter B, dedicate and labor in your place of service. Okay? Unsa gani primero? Do not lose heart in your place of service. Ikaduha, be dedicated and labor.
and do the necessary work in your place of service. 2 Peter chapter 1 verse number 10, wherefore rather, brethren, give diligence, ingon sa Bible, to make your calling and election sure, for if you do these things, you shall never fail. Kung ikaw nangalagad sa Ginoo, kung dedicated ka, o imo lang himuon ang imuhang trabaho isip magbubuhat sa Ginoo, dili jud ang Ginoo mo pakyas, o dili jud ka makaigsunan mapakyas sa imong pagpangalagad. Are you listening? Amen? Amen? Wala ta nangalagad og tao, nangalagad tag Dios. Amen? Mauna, you need to be dedicated and labor in your place of service. Ayaw nang pagpangalagad ni karon wala ugma na anasad. Karon wala muraman ka ana og kantong akong nakitaan sa TV nga nagkuha siya og kaning flower, he loves me not. Ayaw ing ana nga klase nga pagpangalagad. Amen? We need to be faithful. Faithfulness is consistency on things that you need to do. Are you listening? So when you serve, do it what? Secretly. When you serve, do it what? Tirelessly. Kapuyon ka, naagyapon ka. Amen? Naka sa church, usay naman yung mga panahon nga kapoy ta diri sa church. Pero naa ka permanente. Are you listening? Do it tirelessly. Ayaw pagkapuya makaigsunan. Nga naman, eternity, you know what, beacons before us. Hapit na mo balik ang Ginoo. Nganong maluya man ka, nganong mawala man ka, hapit na mo balik ang atong Ginoong Hesukristo. Basig karong gabi, moabri ang pultahan sa panganod sa langit. Ay, do na to. Kung mabalik ang atong Ginoo, andam ba ka? Andam dapat ha. Mao na, work tirelessly. Mao na ingon sa Bible, mga kaigsunan, na ay 5 ka virgins, gaandam sila sa ilang lampara. Na sa 5, mga kaigsunan, gikapoy siguro to, wala sila magmangandam. Niabot ang bridegroom o kalit. Ang 5, andam sila. Ang 5, dili andam. Unya ang mga oil, pagkagabi, iwa naman, sirado naman. Nabili, na in town sila. Nga naman, wala sila mangandam. You know what? In a twinkling of an eye, we need to be dedicated in labor of our service. You know what? What keeps this church going? What keeps this church going are the activity that we are doing week by week in this church. Mauna kamo mga young people, keep makaigsunan. Keep what you are doing makaigsunan. You know what? Keep it going, makaigsunan. Ayaw pag mo kakapoy sa inyong ginahimo. There may be discouraging times, makaigsunan. Are you listening? Padayon lang. Kamong choir, padayon lang. Kamong mga ladies, padayon lang. Kita padayon lang dyan ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Because it keeps the church going, makaigsunan forward. But the last but not the least, if you are serving the Lord, do not just do it secretly. Do not just do it tirelessly. But make sure, when you serve God, do it lovingly. Kung nangalagad manggani ka sa Ginoo, make sure that you are doing it with love. Lahi ang tao nga naghimo og trabaho nga naigugma. You can really see the difference kung naa kay gugma or wa kay gugma. Are you listening? Kung pahugaso nimo ang usa ka young people nga naay gugma, magkanta-kanta ra na siya. Amen? Showers of blessing. Showers of blessing. Bisag unsa pa na ka kadaghan plato o kutsara. Kay naa may gugma. Kanta-kantahan ra na niya. Pero bisag 5 ra na ka plato kung walay gugma, mga buak na. Manglabo ang mga kutsara, mga wala. Amen? Amen? Tingala ka ang tiil, nagdabog-dabog na. No, murag na may linog. Wadi ay katuday, gipahugas nimo sa kusina, nagdabog-dabog. You know what? Listen to me.
Gitagaan tag privilege si Ginoo nga mga lagad. Let us love our work. Atong higugmaon ang atong trabaho. Atong higugmaon ang buluhaton kung asa tagibutang sa Ginoo. Are you listening? Na ay ex-army. Ex-army. You know what? Pagkahuman sa church, sirado ang nagsimbahan. Pero, naagyapoy usa ka men nga ex-army nga as if, mga igsunan, ingon ang pastor, nganong niya pa man ka, Brad? Pastor, ako na lang hinloan ang church human sa service. Ako na magsirada. Sirado, pastor. Ako na, ayan ang hinloan daan ng simbahan human sa service. Wala na yung mga tao, pero siya gyapon, naghinlo gyapon. Nangutan na ang pastor sa iya, Brad, what keeps you going? Nganong imo maning gihimo nga buluhaton? Nganong sakripisyoan mo dyan nimo? Brad, ngano? Ingon siya, you know what? When I am in the battle, pastor, dito ko sa gira. You know what? Dito ko sa gira. Kaingon ko nga mamatay na ko dito sa gira. Ang akong kamot, pastor, wa na ni, dili na ni kamot. Bionic arms na ni. Naputol ang akong kamot tungod kay naigo sa bala. Ang akong tiil naigo sa bala, naputol ang akong tiil. Kaning akong kamot karon pastor, bionic arms na ni, plastic na lang ni. Kaning akong tiil, plastic na ni. Nga, plastic na ni. You know what? Wa ko kahibalo, pastor, nganong naabot ko sa hospital, and then nadala ko pagbalik diri sa Amerika, nakamata na lang ko sa hospital, pastor, nakamata na lang ko sa hospital, nga ingani ako sitwasyon, nga buhi pa ko. But I remember still, nga dito ko sa usa ka field, nagirami, 20 mi kabuok, mga kaubanan ako, nangamatay sila, ako na lang ni buhi. Unsa may akong isukli sa Ginoo, pastor? Sa mga butang nga iyang gihimo kanako, nga iya pa kong gibuhi, iya pa kong gitagaan og kahigayunan nga makasimba, og karon mauna lang ni akong ibalo sa Ginoo. Do you ask me, pastor, why I'm doing this? Bisag unsaon ako, pastor, paghinlo ani nga simbahan, bisag kada adlaw pa, pastor, dili nako mabayluan og mabalusan ang Dios nga nagbuhi kanako. Mao na kung gitagan tag sa Ginoo kay gayunan nga mga lagad, ato nang hibutang ang atong pagpangalagad nga naatay gugma. Every time you are given a privilege to preach, do it with love. Every time you are given a privilege to sing, do it with love. Every time you are given a privilege to win a soul, do it with love. Kay kung katong tao nga sa imong kahimtang, makaigsunan, wala to siya muduol kanimo nga gugma kay gugma. Kung si Kristo, wala siya gugma kanato, dili siya magpakamatay sa cross. Kung ang amahan, wala siya gugma kanato, dili niya ihatag iyang bugtong anak. Bunga ka sa gugma, makaigsunan sa Dios. Mauna natin kanta, gugma sa Dios, gugma sa Dios. Kanako naghulat ang gugma niya. Mao na kay gitagaan man taog pribilehiyo nga mga lagad sa Ginoo. When you serve, do it lovingly. Lahi magkanta ang usa ka tawo kung naay gugma. Lahi. Bisag yabag dili ra mahalata tungod kay gugma. Oh, amen. Do it with love. Every time you play your instrument, do it with love. Every time makaigsunan you lead a game, do it with love. Every time you give, do it with love. When you serve God, do it lovingly. Amen? Are you listening? Loving Jesus and serving Jesus will always go together. If you love God, you will serve God. Kung ang naa kay gugma sa Dios, mga lagad yung ka sa Ginoo, mangita yung kag panahon nga makasimba ka. Amen? Mangita kag pamaagi nga makahatag ka. Amen? Salamat ko sa Ginoo. Kanina nag-testimony, mauni, pero nangita yung pamaagi sa Ginoo nga makahatag ka. Mangita kag pamaagi ka, mahimaya siya. Are you listening? Uy, pag-iminsan mo, uy. Sa una, kita nga mga lalaki, pagpadayag nato nga gugma sa ato ang tagsa-tagsa ka mga bathala atong mga asawa.
nagdala ta mga kaigsunan og rosas. I do not know sa inyo Siguro 36 ka rosas inyong gipalit, 12 ka rosas. Nagpadala pa jud ka og chocolate. Oh, imuhang gihatod, imong gihatag. Kay naa kay gugma nga moalagad. Uy, pag-imin mo, oy. Loving Jesus and serving Jesus goes together. If you love God, you will serve God. Si Peter ni backslide, lisod ning tao nga backslide. Kung Kristohanon ka, tas magpalayo ka si Ginoo, backslide ka, because if you love Jesus, you will serve Jesus altogether. I have a saying, ug samtang nagtuon ko niani, gihatag ni sa Ginoo nga panultihon, iko tinuod bitaw, no? It said here, can you read it? God does not need you to be great, but every time you serve, you are great in the sight of God. God doesn't need that to be the most talented person. God doesn't need you to be the most skillful person. But if you are serving the Lord, you are great in the sight of God. Are you listening? Ingon sa Bible, ang great sa kalibutan kadtong mga manager, kadtong mga bossing. Pero ang great sa tubangan sa Dios, according to the verse, is kadtong mga nangalagad sa Dios. Are you listening? Letter B. Love. Can you read it? Ready? Read. If you love God, then you can be seen in a place of service. Love is the reason why we are here. Our presence this morning is just but a reaction to our love to the Lord. Are you listening? Do you love God? Then you serve God lovingly. Sa buluhaton si Ginoo, no task is too small in the work of the Lord. Walay gamay nga trabaho sa buluhaton si Ginoo. Naay mga trabahoon sa church nga muraog kanang wala lang, pero kung imo ning himuon, kung makahimo ka ni ani, o kung nakit kay gayunan nga makahimo ka ni ani, you are doing a service for God. Number one, it may be nga ang imong buluhaton is providing transportation. Amen? Kanang mag-drive ka, drive nimo ang mga alagad sa Dios, drive nimo ang mga igsuon sa mga kanang makatabang ka sa pag-drive. Dako na nga buluhaton sa church, oy. Sa Amerika na sila gitawag nga bus ministry. Kita wala man tayo diri bus. No? Pero, you know what, mga kaigsunan, naay mga Kristohanon nga, tigaan sila sa Ginoo mga sakyanan, and willing sila mo serbisyo. Kaya paggamit nila ang ibisan pa ang ilang personal nga mga sakyanan para paghatod, pagtabang, para, you know what, mahatod. Amen? Ang uban, na isa una mga pastor diri nga magpahatod dito sa kuan para, you know what, mga kaigsunan, maatiman sila sa ilang mga doctor appointments, mga, you know what, mga kaigsunan, pagbisita, no? Ikaduha, it may be inviting someone to your home, no? Kanang mangaon ba, mga meal, no? Pangaon, no? Every Sunday noon na ay diri mga young people nga kaparti na nato sa kas Domingo nga muuban sa amo pagkaon. Mao na diha sa taas kung Sunday duha ka lamisa. Amen. Duha ka lamisa diha sa taas kay naaman mi mga espesyal nga mga bisita. Amen. Kaning atong mga young people. Usa niya na si Sister Nining. Oh.
I-pray sa day nato ni kay kanang kuan, duha ka lamisa sa taas. Nindot mangaon sad nga ubay-ubay mo. Kung naakay kay gayunan nga mangaon, kaning atong mga young people, sige ra na sila kaon. Nalibot na siguro na nila kanang mga restaurant diya sa Boulevard. Amen. Anyway, kung makapakaon ka sa uban, makakaigsunan sa una, magpakaon ta sa una, di pa taluwas. Every time na ay pista, mangutang ta. Pakauno nato ang mga tao nga wa ta kaila. Amen. Pero karon nga nuluwas na ta atong mga igsoon diya sige no. It may be befriending. Mao na diri sa church dapat kanang open sad ka dapat sa uban, kanang makikigala sad ka sa uban ba? Ayaw sad pag-focus lang sa imong kaugalingon. Amen. Kumusta sa itong mga, naamad yung mga tao nga hilumon? Ikaw may muduol. Nasa yung mga tao nga sabaan. Nasa yung mga tao nga hilig mag-joke. But you know what? You need to be welcoming in the church. Amen? Kumustaha ang dapat nimong kumustahon. Kanira bang uban? Na ako'y sa una, nahinumduman nga, kung magkumusta, ang tumoy rajod ang ihatag. Nasa uban nga mangumusta nga muraog kaingon siguro nila nga bodybuilder ka. Kanang mugupot nga muraog agay sakit. Muraog ripingon imong kamot. Nasa nga na. Pero para nila. Nasa uban nga kung mangumusta birahon ang imong kamot. Mugdala lang ka. Pero bisag kung saan nga kamot, nga klase nga kamot, kumustahan na. Kay kamot ni Kristo na ay buho diri. Pagpaila nga misakripisyo siya para nimo. His hand is open for you. It may be sitting with visitors in the church. Kung na kay bisita, lingkuri sila. Kung na tayo bisita diri sa church, tapari. Kung young people. Kung ladies. Kung men. Tapari sila. It may be inviting newcomers to the church. These are small, but yet these are things that are great in the sight of God. It may be providing respite, no? Na yung mga bata diri nga, ang bata dili jud nato sila mapugnan, no? Bata man gud sila, no? Bata jud na sila. Mudagan sila diri sa tubangan, mao ila favorite, no? Basta ang ila sang paboritos moari sa tubangan kana sa preaching time. Amen. Mao na kamo mga young people andam na mo mudakop og bata. Kanira bang bata kung imong dakpon, mudagan sad, magpagukod. Di ba no? Mao na importante nga naadyoy magtudlo sa ubos dito para sa mga bata. No? Og anaron nato sila nga dalon dito sa ubos, magkaigsunan, aron makakaton sila. No? It may be helping renovate or redesign. No? Amen? Naami diri karon mga young people nga kaubanan, duha ka buok, o tulo ni sila ka buok. Diri sa church sila kauban namo diri sa church. Kaingon ako babae ray maayo mo design og kanang mga tela, mga balloon. Kanisang mga lalaki nato diri maayo sad sila mo design. Kung gusto ninyo color nga pink, kabalo sila, pink ang color. Kung gusto ninyo kanang kuan kabalo sila, designan nila mga kaigsunan. Ngala ko, uy, kaingon ako nga mga babae ray kahibalo. Sa kalibutan akong nahibalan nga ingana mo design og mga balon, bayot man to. Pero kani diri sa atong church, mga lalaki hibalo. Amen, mga balon, kabalo sila. No? Willing sila. Sultiilan ko kay para na ako'y porsyento. I'm just joking. Willing sila nga ang balon paboruton, nga ba ray gamiton. Ayaw sad. Si Angel o si Lois nag-birthday, pero ang nag-decorate niya to, pink ang decoration. Yung na ni Ma'am Dayan, mauni. Kaya man sa mga lalaki dahil nga, decoration pink. Mas abdik pa kasi sila kaysa mga babae. Are you listening? I am just joking. But listen to me, mga kaigsunan. Kadto tangtanga to, kay dili to spiritual. Anyway, the last but not the least, be faithful in your God-given task. Be faithful.
Kung asa ka gibutang sa Ginoo, faithful ka. Amen? Amen? Oh. Tungo sa kaadlaw, si Nanay Sining, ingon siya, dili na siya kuno maka-appeal sa choir, kay naa na sila sa Pangidaron. Pero basta makakanta pa kanay, appeal yun nay. Amen? Oh. Be faithful in your God-given task. Kung asa ka gibutang sa Ginoo, pabilin diha. Come what may. Amen? Na yung mga pagsulay, pabilin diha. Pabilin diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Unsay kanta nga, gigay kanta nga pabilin kanunay. Oh, you need to stay. Be faithful in the work of the Lord. That's an attitude of a servant. Unsa gani ang attitude sa servant? When you serve, do it what? Secretly. When you serve, do it what? Tirelessly. Bisag kapuyan ka. Mga kaigsuunan, padayon lang. Late at night ka makatulog, kaya mag-study ka. Late at night ka magtulog, kaya makapag-prepare pa ka. Late at night sayo ka mumata, kay, you know what, mga kaigsunan, you will be tired. But I'm thankful nga kanang gikapoy ka, pero ang resulta, nahimaya ang Ginoo. Pero kanang gikapoy ka, na wala lang hinugnan. Ingon sa Bible, bodily exercise profiteth a little, but godliness with contentment is great gain. Amen? Kanang gikapoy ka, pero naay resulta nga godliness. Amen? So tonight, do you have an attitude of a servant? When you serve, do it what? Secretly. When you serve, do it what? Tirelessly. Most importantly, when you serve, do it lovingly. Love your work. Love your place. Amen? Higugma ang imong lugar. Higugma kung asa ka, makaigsunan. Just love it, makaigsunan, for the glory of God. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, Ginoo, in Christ's name, thank you for the privilege that we can serve you. Help us, Ginoo, in time. Ano tayo problema, mas maayo, makaigsunan. Kung magsakay ka og kung ting balod, magsakay ka og lancha, kung ting balod. Kung naa ka sa lansa, naagya po'y problema. Pero mas maayo nga naa ka sa lansa kaysa tua ka sa dagat, naglangoy. Amang ka. Kung balod, naa ka sa sakyanan or tua ka sa dagat. Are you listening? That's why, number 1, serve enthusiastically. Natay kanta, I'm alive, alert, awake, enthusiastic. Pero dili tayo enthusiastic sa pagpangalagad. Amen? Ato pa dyan ang Bisayhon, ako buhi, dili patay kanunay abdik. Kanunay ba dyan ta abdik sa pagpangalagad? Nga nung mandaghan man mga panahon, nga wala ka sa lugar sa imong pagpangalagad.